Yo, what's up mga ka-idol? This is Anevert TV again mga ka-idol. So, sa video natin ngayon mga ka-idol, ito yung alam naman natin sa NBA ay hinahanap talaga nila ay matatangkad. So, alam naman natin yan lahat na matatangkad talaga yung kailangan ng mga kupunan para sila ay makakapaglaro doon. So, sa video na ito mga ka-idol ay ating pag-uusapan na meron pa rin mga NBA player na maliit na naglalaro pa rin sa NBA mga ka-idol. So, ilan sa kanila ay makapag-slam dunk at gaano ka ba sila kagaling maglaro ng basketball mga ka-idol. So, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol ay huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and syempre paki-click na din yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. So, nag-upload na rin ako dito sa aking Facebook page mga ka-idol. Kung doon naman kayo nanonood ay huwag nyo naman kalimutan paki-follow na rin at paki-like yung mismong video mga ka-idol. So, ito yung 5 na pinakamaliit na naglalaro sa NBA mga ka-idol na tumatak talaga sa history na kayang mag-dunk. So, humanap na ng pwesto para sabayan nyo ako na panoorin yung video na ito mga ka-idol. So, let's go! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ng mga pinakamaliit na players sa kasaysayan ng NBA. Unahin na nga natin dito ang 5'7" na si Greg Grant. Sa kabila ng kanyang height mga repa ay na-draft nga po itong So 5'7", mas matangkad pa ako dito mga ka-idol kasi ang height ko ay 5'9". si Greg Grant noong 1989 ng Phoenix Suns. Sa halos isang dekada niyang paglalaro sa NBA ay marami nga siyang napuntahang mga teams katulad na lamang ng New York Knicks, Hornets, Wizards, Nuggets, pero sa lahat nga po ng kanyang naging team ay sa 76ers nga siya pinakatumatak. Naging kakampi niya nga dito si Manute Bol na isa sa mga pinakamatangkad na player sa kasaysayan ng NBA. Well, siya nga ay maituturing na spark plug ng 76ers noon. Gawa ng tuwing pumapasok siya off the bench ay nag-iiba nga ang timpla ng mga crowd at pati na din ang flow ng laro. Matapos nga siyang magretiro noong 1996 ay nagbuo na lamang siya ng Sports Academy sa kanyang hometown sa Trenton, New Jersey. Ngayon naman ay dadako na tayo sa 5'7" na si Anthony Spadweb. Si Spadweb mga repa ay napabilang sa round 4 87th overall pick ng Atlanta Hawks noong 1985 NBA draft. Sumikat at talaga namang nakilala itong si Spadweb dahil na din sa kanyang leaping ability at high-flying dunks. Sa 13 taon niya nga pong paglalaro sa NBA So mga ka-idol, 5'7" yung height tapos makakapag-dunk. Ito ang pinakamalupit. Napakataas tumalon nito. Palipat-lipat din siya ng mga teams. Bukod sa Atlanta Hawks ay siya nga din ay naglaro sa Sacramento Kings, Timberwolves at Orlando Magic. Sa katunayan ay nag-career high pa nga siya noong 1991. Sa unang taon niya sa Sacramento Kings at nakapagtala nga siya ng 16 points, 7.1 assist at 2.9 rebounds per game. Pero sa lahat nga po ng kanyang nagawa sa liga ay ang pinakatumatak talaga sa mga NBA fans ay yung nangyari noong 1986. Talaga namang umalingungaw ang kanyang pangalan noon dahil siya nga ang itinanghal na pinakamaliit na player na nag-champion sa slam dunk contest. At ang matindi pa nga dito ay tinalo niya nga itong si Dominique Wilkins na itinuturing na one of the greatest dunker sa kasaysayan. Dagdag ko na rin mga repa na sa edad nga na 47 years old ay nakakadunk pa din itong si Spadweb. Melvin Hirsch, 5'6". Bago nga siya pumasok sa NBA, siya nga ay nagserbisyo muna noong 1943 sa US Army bilang isang navigator sa C-47 aircraft. Lumipas ang 3 taon, 1946 ay nakapasok na nga siya sa NBA at siya nga ay naglaro noon sa Boston Celtics. Hindi nga naging maganda ang kanyang karir mga repa dahil hindi nga siya masyadong naipapasok sa laro. Sa katunayan ay 13 times nga lang siya nakapaglaro sa liga at sumatotal ay 19 points lamang ang kanyang naging career points. Bagamat hindi naging maganda ang kanyang karir sa NBA ay nakakilala pa din naman siya dahil sa kanyang height. Ngayon naman ay dadako na tayo sa 5'5" na si Earl Boykins. Bago nga siya magpa-draft sa NBA, siya nga ang itinanghal na second leading scorer sa buong Estados Unidos dahil nakapagtala nga siya ng 26.8 points per game.
Sa kabila ng kanyang pinamalas na galing sa college ay siya nga po ay naging undrafted player. Ganun pa man ay nakatanggap pa din naman siya ng ilang mga short-term contracts at 7 taon nga mga repa ang kanyang nilagare bago siya mabigyan ng magandang minuto at yun nga ay noong naglalaro na siya sa Golden State Warriors. Naging decente naman ang kanyang stats average kaya naman noong sumunod na taon ay nakatanggap na nga siya ng $13.7 million contract sa Denver Nuggets. Ang kanyang speed, passing skills at ball handling ay talaga namang hindi matatawaran. Tignan nyo na lang to. Sa 16 taon niyang paglalaro sa NBA, ang pinakatumatak talaga na nagawa niya ay yung nangyari noong November 2004. Kalaban nga nila ang Detroit Pistons nang kumamada nga siya ng 32 points at 6 assists. Dahil sa kanyang nagawa ay siya nga ang itinanghal na the shortest player in NBA history to score 30 or more points during a game. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pinakamaliit na player sa kasaysayan ng NBA. At ito nga ay walang iba kung hindi ang 5'3" na si Tyrone Muggsy Bogues. Si Muggsy Bogues mga repa ay na-draft bilang 12 overall pick ng Washington Bullets noong 1987. Naging kakampi niya nga dito si Manute Bol at sila nga ang naging shortest and tallest player na naging Mga ano lang mga ka-idol, hanggang bewang lang si itong player na to. Napakaliit. kakampi sa kasaysayan. Isang taon nga lang siya naglaro dito at napasama ulit siya sa draft dahil nagkaroon nga noon ng NBA expansion draft at siya nga ay napili ng Charlotte Hornets. Sa unang taon niya sa Hornets ay maganda naman ang kanyang pinakita. Sa katunayan ay napakinabangan nga ang kanyang court sense, speed at energy. Kaya naman ang kalaunan ay naging starting point guard na nga itong si Muggsy at siya nga ang isa sa mga naging muka ng Charlotte Hornets noon. Katuwang niya nga dito sila Alonzo Mourning, Larry Johnson at Del Curry. Nag-career high nga siya noong 1993 at nag-average ito. Ito si Bogues mga ka-idol, ito pa yung superstar, nag-all-star pa tong si Bogues sa Charlotte mga ka-idol. Kasi pag naglalaro kayo ng 2K20 NBA mga ka-idol, ay nandun to siya sa Charlotte Hornets. Ng 10.8 points, 10.1 assist, 4.7 rebounds at 1.7 steals per game. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ang isa sa mga fan favorite at isa din sa mga pinakapopular na player noon dahil sa kabila ng kanyang height ay kaya niya pa din makipagsabayan sa mga mas malalaking player kaysa sa kanya. Naglaro nga din siya ng ilang taon sa Golden State Warriors at sa Toronto Raptors na nga niya winakasan ang kanyang karir sa NBA. Si Muggsy Bogues mga repa ay isang patunay na bagamat kulang siya sa height ay kaya niya pa ding tapatan o talunin ng mas matatangkad na player kaysa sa kanya gamit ang puso. So yun mga ka-idol, hanggang dito na yung video. Ito yung top 5 na maliliit na NBA player na tumatak sa history ng NBA noon. So kayang yung isang player dun mga idol ay kayang mag-dunk. So yung iba naman ay siyempre mas matangkad pa ako kasi ang height ko naman ay 5'9". So yung iba dyan 5'7", 5'6", no? So sana nagustuhan yung video mga idol. Huwag yan nang kalimutan mag-subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe and mag-like sa video na ito. Maraming salamat mga idol. See you next video.